May isang paraiso sa mundo, isang lugar na nagpamangha sa 3,500 Amerikano at naging dahilan upang ayawan nilang umuwi. Ito ang kwento mula sa aking mga mata. Ako si James Thompson, isang korespondente para sa SIN. Sa kasalukuyan, ang buong Amerika ay naguguluhan, nagtatanong sa kanilang sarili, totoo bang may ganitong bansa? Paanong hindi natin ito nalaman noon pa? Ang katanungang ito ay mabilis na kumalat sa buong Estados Unidos matapos ang isang malaking grupo ng mga nakatatandang Amerikano, pawang mula sa matataas na antas ng lipunan, ay sumakay sa 8 chartered planes patungong Pilipinas. Ang kanilang orihinal na layunin ay isang simpleng golf trip. Ngunit pagkatapos ng 6 na araw at 5 gabing pamamalagi, isang di inaasahang pangyayari ang naganap sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport. Ang grupo ng mga senior citizen na nasa kanilang ika-negatibo 70 at ika-negatibo 80 taon ay biglang tumigil sa harap ng boarding gate. Walang isa man sa kanila ang gustong humakbang pasulong. Ayoko pang umuwi, bulong ng isa. Maaari ba tayong manatili pa ng ilang araw? Tanong naman ng isa pa. Ang pambihirang eksenang ito ay na-broadcast ng live sa buong mundo sa pamamagitan ng SIN, at sa loob lamang ng isang araw, umabot sa 10 milyong views ang video. Ang epekto nito ay napakalaki. Lahat ng flight patungong Pilipinas ay agad na naging fully booked. Ang ATE ay nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga dumarating na pasahero sa isang araw sa kasaysayan nito. Ano nga ba ang nangyari sa grupong ito ng mga Amerikanong senior citizen na ang tanging pakay ay maglaro ng golf? Hayaan ninyong isalaysay ko, si James Thompson, ang lahat ng aking nasaksihan, sapagkat kasama nila ako sa bawat sandali ng kanilang paglalakbay. Nagsimula ang lahat sa isang conference room sa punong tanggapan ng SIN sa New York. Ang mga senior journalist na kasama ko ay sunod-sunod na nagpresenta ng mga mabibigat na paksa, ang kaguluhan sa gitnang silangan, ang krisis sa ekonomiya ng Europa. Samantala, ako'y tahimik na naghihintay sa aking pagkakataon sa isang sulok ng silid. Nang ako na ang tinawag, inilahad ko ang aking proposal, isang kwento tungkol sa pinakamalaking premium tour company para sa mga senior citizen sa Amerika na nag-organisa ng isang makasaysayang golf trip sa Pilipinas. Ang mga kalahok ay 3,500 retiradong milyonaryo at kinakailangan ng 8 chartered planes upang madala silang lahat. Napakunot noo ang aming editor-in-chief. Agad na lumamig ang kapaligiran sa loob ng silid. Isang senior reporter na katabi ko ang nagsalita ng may pang-uyam, isang grupo lang ng matatanda na maglalaro ng golf. Paano iyan magiging balita? O baka naman gusto mo lang gumawa ng promotional piece para sa tour company? Mahinahon akong nagpaliwanag. Ang karamihan sa mga kalahok ay mga dating CEO ng malalaking kumpanya, mga batikang mamumuhunan mula sa Wall Street, at mga kilalang abogado. Sa buong buhay nila, ang mga lugar na kanilang pinupuntahan ay Hawaii, Scotland, o Switzerland lamang. Ang tanong ko ay simple, bakit bigla nilang sabay-sabay na pinili ang Pilipinas? Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido ang aking boss. Sige na, kung wala ka namang ibang gagawin, puntahan mo na, sabi niya na parang napipilitan lamang. Pagdating namin ng aking cameraman sa very airport, isang di pangkaraniwang tanawin ang aming nasaksihan. 8 malalaking eroplano ang nakahilera sa runway. Sa bawat buntot ng eroplano, malinaw na nakaguhit ang bandila ng Pilipinas, ang araw at mga bituin na may kulay asul at pula. Noon ko napagtanto, hindi ito isang ordinaryong tour. Ito ay isang entablado kung saan ipinapakita ng isang bansa ang kanyang kakayahan sa buong mundo. Nakausap ko ang isang lalaki na nasa edad 70. Ayon sa kanya, matagal na niyang naririnig ang ganda ng mga golf course sa Boracay at nais niya itong makita bago siya pumanaw. Ngunit sa kanyang tono, wala akong narinig na anumang mataas na ekspektasyon, para bang isa lamang itong bagay na kailangan niyang check sa kanyang bucket list. May isa namang nagsabi, sa totoo lang, wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Inirekomenda lang ito ng tour company. Basta't makapaglaro ako ng golf ng mapayapa, kontento na ako. Habang dahan-dahang bumababa ang eroplano patungo sa Ninoy Aquino International Airport, dumungaw ako sa bintana. Isang malawak at modernong paliparan ang sumalubong sa aking mga mata, itinayo sa isang napakalawak na lupain. Agad kong naramdaman sa aking puso na ito ay isang bansa na kayang gawing posible ang imposible.
Pagbukas pa lamang ng pinto ng eroplano, isang bagong mundo ang aming natuklasan. Sa loob ng terminal, isang malaking banner ang nakasulat, "Mabuhay. Welcome to the Philippines, the land of smiles." Kahit na 3,500 na pasahero ang sabay-sabay na dumating, walang anumang kaguluhan. Ang lahat ay maayos at organisado, na para bang kinokontrol ng isang perpektong sistema. Ang unang sumalubong sa amin ay hindi mga tao, kundi mga puting robot na dahan-dahang lumapit. Gamit ang perpektong Ingles, bumati ito, "Welcome to Dunville. How may I help you?" Isang matandang lalaki na tila may problema sa paglakad ang huminto sa harap ng robot. Agad itong napansin ng makina, automatikong ibinaba ang taas nito, at nagtanong, "Sir, do you need a wheelchair? We can provide one for you immediately." Kitang-kita ang pagkamangha sa mukha ng matanda. Hindi nagtagal, isang staff ang mabilis na dumating dala ang isang wheelchair. Hindi lamang ito serbisyo, ito ay isang perpektong pagsasanib ng teknolohiya at tunay na pagmamalasakit. Ang proseso ng imigrasyon ay tumagal lamang ng ilang segundo sa pamamagitan ng mga automated gate. Ang lokasyon naman ng aming mga bagahe ay maaaring masubaybayan ng real-time sa pamamagitan ng isang malaking screen. Isang matanda ang hindi mahanap ang kanyang maleta. Agad siyang nilapitan ng isang staff, ginamit ang isang tablet upang hanapin ang lokasyon nito, at sa loob lamang ng wala pang 2 minuto, ang bagahe ay nasa harap na niya. Sa Amerika, kung mawala ang bagahe mo, aabutin ka ng ilang araw bago mahanap. Dito, 2 minuto lang, bulalas niya sa pagkamangha. Sa kabuuan, 30 minuto lamang ang aming ginugol mula sa pagbaba sa eroplano hanggang sa paglabas ng airport, kahit na kami ay 3,500 na magkakasama. Kung sa New York ito nangyari, tiyak na abutin kami ng 3 hanggang 4 na oras. Habang nasa bus kami patungo sa hotel sa puso ng Maynila, napansin ko ang kakaibang sigla ng syudad. Ang mga makukulay na jeepney na humaharurot sa kalsada, ang mga nagtataasang gusali sa Makati, at ang mga ngiti ng mga taong aming nadaraanan, lahat ay nagpinta ng isang larawan ng isang lugar na puno ng buhay at init. Sigurado na ako noon na ang biyaheng ito ay magiging isang di malilimutang kwento. Kinabukasan, lumipad kami patungong Boracay. Ang tanawin mula sa paliparan patungo sa golf course ay parang isang obra maestra. Ang bughaw na dagat, ang puting buhangin, at ang luntiang mga burol ay nagdulot ng walang tigil na papuri mula sa mga senior citizen. Pagdating namin sa clubhouse, isang hanay ng mga staff ang sumalubong sa amin, bawat isa ay bumabati sa mga bisita gamit ang kanilang mga pangalan na labis na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ng isang staff, natanggap po namin ng maaga ang impormasyon ng lahat ng kalahok, kasama na ang inyong health condition at golf skills, upang maibigay namin ang serbisyong angkop sa bawat isa. Ang caddy na na-assign sa aming grupo ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Mang Cardo. Magalang siyang bumati at maingat na nagtanong tungkol sa aming kalusugan. Isang matandang lalaki ang nagsabing may problema siya sa kanyang tuhod. Tumango si Mang Cardo nang may pag-unawa at sinabing, "Huwag po kayong mag-alala sa iskor ninyo ngayon. Ang mahalaga po ay mag-enjoy kayo. Kung mapagod po kayo, sabihan niyo lang ako." Ang mainit na mga salitang iyon ay tila nagpagaan sa kalooban ng matanda. Habang naglalaro, nang magsimulang mapagod ang matanda, agad itong napansin ni Mang Cardo. Itinigil niya ang golf cart sa isang malilim na lugar, kumuha ng malamig na bimpo na kanyang inihanda at iniabot ito. "Dahan-dahan lang po. Magpahinga muna kayo. Ang golf ay isang laro para sa kasiyahan, hindi kompetisyon." Habang pinagmamasdan ko ang eksenang iyon, lubos kong naunawaan kung ano ang diwa ng pagiging Pilipino, ang pakikipagkapwa-tao. Hindi lamang ito trabaho para sa pera, ito ay tunay na pag-aalaga at pagmamalasakit sa kapwa. Pagkatapos ng laro, sinubukan ng matanda na bigyan ng malaking tip si Mang Cardo, ngunit magalang itong tumanggi. "Hindi ko po matatanggap yan. Sapat na po sa akin na makita kayong masaya." Nagtaka ang matanda, dahil sa Amerika, lahat ng bagay ay nasusukat sa pera. Hinawakan ni Mang Cardo ang kanyang kamay at sinabing, "Sa susunod po, bumalik kayo. Hihintayin ko po kayo." Mahigpit na hinawakan ng matanda ang kamay ng caddy at sumagot, "Babalik ako, sigurado yan." Kinabukasan ng umaga, isang emergency ang naganap.
Isang 80 taong gulang na lalaki ang nakaranas ng paninikip ng dibdib. Isang ambulansya ang mabilis na dumating sa hotel. Sa loob nito, kumpleto ang mga modernong kagamitang medikal, hindi na iiba sa isang emergency room. Pagdating sa ospital, isang medical team na ang naghihintay dahil naipadala na ng maaga ang impormasyon ng pasyente mula sa ambulansya. Ang lahat ng pagsusuri, blood test, at x-ray ay natapos sa loob lamang ng 30 minuto. Ipinaliwanag ng doktor na hindi malubha ang kanyang kondisyon, resulta lamang ito ng pagod mula sa mahabang biyahe. Nang tanungin ng kanyang asawa ang tungkol sa bayarin, laking gulat niya nang makita ang bill hindi ito umabot kahit sa 1/10 ng karaniwang bayarin sa Amerika. Ito na ba talaga ang lahat? Wala na bang ibang babayaran? Tanong niya nang hindi makapaniwala. Ngumiti ang staff at kinumpirma na iyon na ang kabuuang bayarin. Nang hapong iyon, nag-alok ang tour company ng isang espesyal na programa, isang libreng basic health check-up para sa mga interesado. Ang health center ay moderno at maganda ang disenyo, parang isang luxury hotel. Mabilis at episyente ang mga pagsusuri. Nagbigay ang mga doktor ng mga praktikal na payo tungkol sa kalusugan at nutrisyon, at inirekomenda ang maraming pagkaing Pilipino na mabuti para sa katawan, tulad ng sinigang na mayaman sa bitamina at adobo na mababa sa asukal. Isang dating abogado na sumali sa programa ang nagsabi sa akin, sa Amerika, kami ang may pinakamahal na healthcare sa buong mundo, pero ang serbisyo ay napakasama. Dito, mas mura ang ibinayad ko. Pero 10 beses na mas maganda ang serbisyong natanggap ko. Ito ang tunay na larawan ng isang maunlad na bansa. Pagkatapos noon, dinala kami sa isang lumang bahay na bato sa probinsya upang maranasan ang kulturang Pilipino. Pagbaba pa lamang namin sa bus, napuno ng paghanga ang mga senior citizen sa ganda ng mga antigong bahay. Isang matandang babae, na aming tinawag na Lola Elena, ang sumalubong sa amin ng isang mainit na ngiti. Inalok niya kami ng malamig na butterfly piatia na may kalamansi na siya mismo ang gumawa. Hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, ngunit ang kanyang kabaitan ay malinaw na naipaparating sa kanyang mga kilos. Bago siya batiin ng mga bisita, dahan-dahan nilang kinuha ang kanyang kamay at idinikit ito sa kanilang mga noo, isang kilos ng paggalang na tinatawag na mano po na kanilang natutunan mula sa tour guide. Napuno ng luha ng kagalakan ang mga mata ni Lola Elena sa di inaasahang kilos na iyon. Nang gabing iyon, si Lola Elena mismo ang nagluto ng hapunan. Mayroon siyang inihandang manok na adobo, sinigang na baboy at sariwang ensaladang talong. Kahit hindi pamilyar ang mga lasa, nagustuhan ito ng lahat. Ang pagkaing ito ay may kasamang pagmamahal, sabi ng isang retiradong negosyante. Ito ang lasa na hindi mo mahahanap sa kahit anong mamahaling restaurant sa Amerika. Pagkatapos kumain, nakipagkwentuhan kami sa ilang mga lokal na estudyante na naroon din. Ikinuwento nila kung paanong ang mga kabataang Pilipino ngayon ay muling yakap ang kanilang kultura, tulad ng pagsusuot ng barong Tagalog at Filipiniana sa mga espesyal na okasyon. Nagulat ang mga Amerikano dahil sa kanilang bansa, bihira ng pagtuunan ng pansin ng mga kabataan ang kasaysayan. Kinabukasan, isang matandang lalaki na ilang dekada nang may malalang sakit sa likod ang tuwang-tuwang nagkwento. Matapos siyang matulog sa isang tradisyonal na banig, ang sakit na kanyang nararamdaman ay halos nawala. Isa itong himala para sa kanya. Sa huling bahagi ng aming biyahe, bumalik kami sa Maynila. Isang gabi, isang matandang mag-asawa ang nagnais na maglakad-lakad malapit sa kanilang hotel sa Bonifacio Global City. Sinabi ng kanilang guide na ligtas silang makakapaglakad kahit pasado 10:00 na ng gabi. Totoo nga, ang mga kalsada ay maliwanag at puno pa rin ng mga tao, mga pamilyang namamasyal, mga kabataang nagkakape. Nakaramdam sila ng kapayapaan at seguridad na hindi pa nila naranasan kailanman kapag naglalakad sa gabi sa Amerika. Pumasok sila sa isang 24-hour convenience store at namangha sa dami ng murang ready-to-eat meals, kabilang na ang paborito nilang sisig. Kalaunan, nakakita sila ng isang coffee shop na may mga mesa sa labas. Sa isang mesa, may nakapatong na laptop at smartphone, ngunit walang nagbabantay. Natigilan sila. Kung sa New York ito, wala pang 10 segundo ay siguradong nanakaw na ang mga iyon. Isang dalaga, ang may-ari ng mga gamit, ang lumabas mula sa coffee shop at minisyan sila. Ligtas po dito, sabi niya. Walang nagnanakaw ng gamit ng iba.
Sa aming huling araw, dinala kami sa isang night market. Ang lugar ay puno ng buhay, tawanan at masasarap na amoy. Sinubukan nila ang iba't ibang street food tulad ng lechon, inihaw na isaw, at ang sikat na halo-halo. Isang lalaki ang kumain ng Bicol Express at hindi niya kinaya ang anghang. Bigla na lamang, isang tindera mula sa katabing stall ang nag-abot sa kanya ng isang baso ng malamig na buko juice nang walang bayad. Lubos na humanga ang lalaki, hindi siya sanay na tumanggap ng tulong ng walang kapalit. Ang aming farewell dinner ay ginanap sa isang eleganteng restaurant na may tanawin ng paglubog ng araw sa Manila Bay. Napakaganda ng pagkakaayos ng napakaraming putahe para itong mga likhang sining. Ang lasa ng bawat pagkain ay hindi maipaliwanag sa sarap, lalo na ang inihaw na lechon na mas malinamnam pa kaysa sa pinakamahal na steak sa New York. Ang may-ari ng restaurant ay personal na lumabas upang kami ay batiin. Ikinuwento niya na bawat detalye ng pagluluto ay mahalaga sa kanya, dahil ang kanyang kaligayahan ay ang makitang masaya ang kanyang mga customer. Sa gitna ng salu-salo, isang dating negosyante ang tumayo upang magsalita sa ngalan ng lahat. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya, "Pumunta ako rito para maglaro ng golf, ngunit ang aking natanggap ay higit pa roon. Natutunan ko ang kahulugan ng tunay na pagmamalasakit, ang galing ng isang perpektong sistema. At ang kulturang nagbibigay galang sa kapwa. Dito ko napagtanto na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi pera o tagumpay, kundi ang pagrespeto sa isa't isa. Ayoko pang umuwi at ipinapangako ko, babalik ako rito." Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Lahat ay tumayo, nagpapalakpakan ng may iisang damdamin. Itinala ko ang sandaling iyon ng may pusong nag-uumapaw sa galak. Dumating ang araw ng aming pag-alis. Ang kapaligiran sa airport ay nababalot ng katahimikan at kalungkutan. Walang may gustong umalis. Sa harap ng boarding gate, isang matandang lalaki ang huminto at tumangging humakbang. "Ayokong umuwi," sabi niya sa staff. "Gusto ko pang manatili rito." Ang mga tao sa paligid niya ay tumango bilang pagsang-ayon. May ilan pang ang seryosong nagsabi na ikokonsidera nilang manirahan sa Pilipinas pagdating ng kanilang pagreretiro. Pagbalik ko sa New York, agad na isinahimpapawid ang aking report. Nagdulot ito ng isang pambihirang penomenon sa buong bansa. Mabilis na tumaas ang viewership. Lahat ng flight patungong Pilipinas ay naubos. Ang mga tour company ay binaha ng mga katanungan tungkol sa mga tour package sa Pilipinas, lalo na mula sa mga retiradong senior citizen. Agad namang tumugon ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalawig ng long-stay visa para sa mga nakatatanda at pagbuo ng mga programang nag-ugnay sa turismo at healthcare. Ilang linggo ang lumipas, bumalik ako sa Pilipinas para sa isang follow-up report. Ang Eastbury ay puno ng mga Amerikanong senior citizen. Lumalapit sila sa akin, nagpapasalamat dahil ipinakilala ko sa kanila ang isang napakagandang bansa. Sa aking huling ulat, sinabi ko, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang destinasyon para sa turismo. Ito ay nagiging pangalawang tahanan para sa mga nakatatandang Amerikano. Ang kanilang natuklasan dito ay hindi lamang kaginhawaan o modernong teknolohiya, kundi isang lipunang nagpapahalaga sa tao. Gumagalang sa mga nakatatanda at puno ng kabutihang loob. Ito ang kinabukasan na dapat nating lahat matutunan. Ang kwentong ito ay hindi dahil sa aking galing. Ito ay dahil pinatunayan ng Pilipinas ang kanyang sarili sa buong mundo. Ako lamang ang naging tagapagsalaysay. At mula noon, ipinangako ko sa aking sarili na balang araw, doon ko rin gugustuhing manirahan upang matutunan ang tunay na kahulugan ng buhay.